Maggagawa po kami ng recommendation to the mayor na reprimand to correct the mga findings. Sir, bakit ba sa reprimand lang yung recommendation nyo? Pag reprimand lang, parang sinabihan mo na sila pero hindi na susolve yung problem. Langaw Kailangan, sir, they must do something. Tulungan mo sila, sir. Hindi reprimand yung kailangan dito kasi last year nga napasira nyo na Kasi nga hindi sila nag-follow. Ang kailangan talaga dito action. So kung they have to be suspended yung business, then suspend them. Hindi pwede sir nga salita-salita lang reprimand. Walang action pag ganyan-ganyan lang. Kailangan aksyonan. Kung nakikita po ninyo dito, yung mga complainants natin na kanina pa po Galaw ng kamay. Langaw. Kasi may langaw. And hindi porket hindi nyo po na-i-experience is hindi nyo po susolusyonan. Itong nirereklamo po nilang poultry farm ay located po sa Barangay Bukal, Pagbilao, Quezon. Ngunit ito pong mga nagrereklamo nating mga kababayan is located naman po sila sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. At ang kanilang inirereklamong poultry farm po ay ang La Brea Poultry Farm. Okay, pero ito siguro most probably magkalapit lang to adjacent to mga Yes, barangay na to, most no? likely Kaya siguro yung mga fly infestation. Pero itong pwedeng possible kasi yung case nito is nuisance Kasi as defined no dun sa Article 94 ng Civil Code natin, pag merong any act or omission no ng business or establishment that would injure or endanger the health or safety ng mga tao sa paligid or even annoys or offends the senses, no, that can be considered nuisance. So dito, since it will pose a hazard no sa mga residents, no, it endangers the health. Yes, Pwede po. siya maging nuisance. At the same time, ito also offends the senses, no? Pag maraming dead na mga flies, it really offends the senses, no? So, pwede din. So, mga ganito, yung mabilisang action dito, pwede actually nila ma-file ng written formal complaint, no? Through the LGU, sa office ni Mayor, sa safety officer, as well sa DNR para ma-investigaran to. Good afternoon po sa inyo, Chairwoman. Hello po, magandang hapon po, ma'am. Ma'am, ask lang po kami regarding po dito sa may La Brea Poultry Farm. Apo. Ano po ba, ma'am, yung kondisyon nito? May mga permit ba sila, ma'am, mag-operate? Ay, sila po talaga ay may mga permit. Ang mga lahat po ng mga may poultry dyan, talaga po sila may permit. Tapos, ma'am, siyempre nag-inspect din kayo sa lugar nila. Opo, attorney, opo. So, kasi ma'am, nagrereklamo po yung sa may adjacent na barangay ng mga residents. Ngayon nga, ma'am, yung pinakita nung kanina sa video, asing grabe yung fly infestation. So, do they follow ba yung proper waste management for sanitary purposes? Itong poultry farm na nirereklamo? Sa ngayon po, ay wala po laman ngayon yung La Brea Farm. At ngayon nga po ay binisita po ng taga-DNR. Hindi ko na lang po nakakausap kung ano na po ang kanilang nagbisita po ngayon kasama po yung pagawad na may area doon. Okay. Ngayon, hindi ko pa lang po nakakausap uli yung pagawad na kasama kanina ng mga taga-DNR at hindi pa po nabalik din sa akin. Hindi ko pa po alam kung anong naging resulta ng pagbisita po ng mga taga-DNR. Good afternoon po sa inyo, Sir Privado Carlo Kagawad. Sir, ano po ba yung... Okay, sir. Ano po ba, sir, yung update, sir, ng DNR, sir, upon their inspection, sir, dito sa mga poultry farm, sir, sa may barangay Bukal? Bali po, isa lang po ang poultry ang nila, sinuntahan. Okay. Ay lang pong La Brea Farm. Okay. Saan daw po ba, sir, nang gagaling daw itong mga langaw, sir? Based sa kanilang investigation, saan daw, sir, nang gagaling? Bali po sa investigation ho nila, meron hong langaw din dito sa La Brea at saka sa paligid din ho. Dahil tatlo hong poultry ho yung nag-harvest, hindi ho masabi kung saan talaga nagmula yung mga langaw. Dahil yung dalawang poultry, mas nauna dito sa La Brea, tapos nilangaw na ho. Tapos ito naman ngayon, tapos naman ako mag-harvest, nilangaw pa din. Okay. So, bali, sir, kanina, yung pinuntuan ng DNR is yung La Brea Poultry, pero yung dalawa pang ibang mga poultry farm... La Brea lang po, Okay. dahil yun lang daw po ang Okay, pero dapat, sir, Yun pinuntahan lang din, po sir, ang kasi reklamo. since nga nakita naman na may langaw din pala sa ibang poultry, no, para at least isa na nga pag-conduct investigation para di naman sayang yung oras, di ba, pumunta. But anyway, sir, at least na-confirm natin, sir, na yung mga langaw, sir, doon nga sa talaga, sir, nagsimula sa poultry farm, and then later on yung infestation nila, so, since lumilipad yung langaw, umabot na sa mga residential areas ng mga complainants. Okay. Good afternoon po sa inyo, Sir Raynel, Sir Raymond. Good afternoon Yan, sir. po. Okay. Sir, based dun sa may video na sinend ninyo, di ba, madaming infestation ng langaw.
Nag-file na po ba kayo, sir, ng complaint doon po sa LGU ninyo para at least ma-actionan nila to? Ito po si kagawad ng barangay ng Taliban. So kausap ko din po siya before na, sir, kapag po yan ay pinadaan nyo muna sa barangay, itataas din po namin yan sa LGU. So nag-reach out na po ako sa Facebook page ng Mayora Gigi Portes. So wala po silang response last, I think July pa. And then until na wala pa rin po silang feedback. Hindi ko po alam kung nasin po yung message ko. Pero I don't know kung saan na po kami ibang lalapit na ahensya para po ma-actionan itong... So nakausap niyo po ba yung barangay ninyo, sir, sa may barangay Talipan? May nakausap po ba kayo, sir, na-raise niyo to yung concern niyo? Opo. Ano po yung sabi ng barangay niyo, sir? Si Kagawad, andito po si Kagawad na wala din naman daw po silang magagawa kundi i-raise po sa LGU yung concern. Okay. Good afternoon po sa inyo, Chairman Kim. Good afternoon po. Ang chairman, Apa. so lumapit po yung mga complainants po sa inyo regarding po dito sa may fly infestation nga. Ano po ba yung nagiging action ng Barangay Talipan regarding dito? Ay, ang nakausap ko din po kanina si Kapitana, yan po pala ay nagpatawag na nga din po pala ng about po dyan. Kasi yan pong Labrea ay sa barangay Bukal po eh. Okay. Sir Rainiel, Sir Raymond, kailan po ba kung pumunta kayo sa may barangay ninyo, sa may barangay Talipan? Kailan po ba kayo pumunta at nagsumbong nito? Ako lumapit sa barangay mismo. Kausap ko lang po si Barangay Kagawad. Ito pong si Kagawad Pasiano Merhudio po. Kailan kayo, sir, nag-usap niyan? I think parang last week po tungkol dun sa langaw. Okay. So, umabot na po ba to sa inyong local health officer, yung complaint nyo? Parang wala po nababanggit pa sa akin si Kagawad. Sige po, Chairman. Ganito na lang. Kausapin po muna namin yung Municipal Sanitary Inspector ng Okay. Pagbilao, Quezon, no, si Sir Arnel Lawrence. Sir, good afternoon po. Good afternoon, attorney. Yes po. Good afternoon. Sir Arnel, Opo. regarding po sa mga poultry farm, sir, so confirm na namin, sir, may mga permit naman sila, sir, nga mag-operate. Meron pong may sinasanitary permit saka may compliance. So, may and sanitary permit may sila. issue rin- Okay. may issue rin po kasi ang kunay ang barangay na wala silang kunay. Wala silang ginalagad. Okay. So, diba sabi niyo, sir, na-issuance lang ng sanitary permit. Pero, sir, upon inspection nga, sir, ng DNR, na kanina nga, medyo nga, doon nagsisimula yung mga langaw. So, with this, sir, ano po ba yung pwede, sir, magawa, sir, na remedy or tulong, sir, na mabilis yung aksyon ng munisipyo para naman, sir, ma-address, sir, yung concern, sir, ng ating mga complainants dito? Kasi nga po, attorney, itong last ko na niya, harvest, hindi po namin alam na nag-harvest na siya. Palagi po niya ginagawa yan na tinataon niya na Sabado, yung pala 2 days na siya nag-harvest. Yung inspection team, hindi kagad nabuo kasi po ang local government unit ay may inspection team composed of 7 persons. So, kinukunik ko po ito, bubuin ko pa at least 4 member para makapag-conduct ng inspection at kung meron ng problema, makapag-issue po kami ng notice of violation. So, sa pagkakataon po ngayon, ay hindi po tapos na po, nalaman namin na nakapag-harvest na pala yan according to Kapitana ng Bukal. So, bali, sir, may violation ba to yung mga poultry farm? Kung kukunin po natin, kung gagawa sila ng reklamo yung mga tao na kahit taga-barangay ko na sila, taga-barangay Talipan, sa sitio ba ito sa malapit ba ito sa subdivision na Presenta 3 o na pwede makapekto ko sa kanila, pwede po namin gawa na po na yan. Okay. May isko-connect na mabigyan ng reprimand si may-ari. Ganito, At sir. sa susunod po, Ang ito bang lugar sa mga poultry ba under to sa may agricultural zoning? dati po agricultural zoning po yan. Pero ngayon ba, sir, yung current status ngayon, agricultural zoning pa rin ba? Kasi po yan ay kumukuha, hindi ko po masasabi kasi po kumuha yan ng sa MPDC na reclassification. Kaya kung agricultural, nagiging agro-industrial. Sige, sir, ganito, sabi mo dati agricultural zoning siya, kaya may mga poultry farm. Ngayon, sir, since nga may mga investigation naman ng DNR nga, yung fly infestation nga doon nga sa poultry farm. So, if mag-file ba, sir, ng written formal complaint itong mga complainant, sir, sa office ninyo, ma-action na ba agad to, sir, ng LGU, ng Office of the City Mayor, para naman, sir, either ma-suspend or kung ano man pwede action nga gawin, sir, dito, sir, sa mga poultry farm kasi they pose a serious hazard, sa mga residents. Kaya nga po, It is
Dapat dito, sir, kasi yung solution is abatement of nuisance eh. Ito kasing kaso na to, sir, this might fall under nuisance, no? Under sa Article 94 ng Civil Code natin. And as I have mentioned, when an act or omission by any person, an establishment, a business, no, would injure or endanger the health or safety of the people or would annoy or offend the senses. So dito, sir, pasok na pasok to, sir. Yung fly infestation, it offends the senses. It also poses a hazard risk. So dito pa lang, sir, pwede na ma-action nun to eh. So pag sinamahan ba to, sir, ng wanted sa radio team, yung complainant, para i-file, sir, yung complaint, sir, actionan nyo agad yan? Opo, pwede po naman. Kaya lang, nagkaka-connect po kasi nito na may ordinansa rin po na nakakunay dun eh sa municipal local na dapat 3 consecutive notice of violation bago namin mag-recommend for closure. Actually, sir, na-close na po ito last year. Nakita mo naman, sir, di ba? May proof tayo doon, nakita sa mga video. Ngayon nga, sir, i-formalize ang nila yung complaint. I mean, kung bakit pa, sir, hintayin, sir, nga, andyan na nga yung ebidensya eh. Andyan na, so dapat aksyonan nyo na. Alam nga naman, hintayin nyo pa dumami pa yung langaw, di ba? Kaya nga, sabi namin, once ka mag-file basta ng written complaint dyan sa office ninyo, aksyonan na ba agad, sir, ng LGU para ma-address itong solusyon. Alam mo, hintayin pa natin matagal. Habang tumatagal, magbi-breed pa yung mga maggots. Eh, dito dami pa yung langaw. Ay, sa ngayon po, nakausap po naman yung AMB kanina, si Sir Melvin. May pagdadala siya sa akin mga picture based on yung kanilang inspection. So, at yan po naman ay sabi nga, naglilinis na doon. Ganito, sir, actually, hindi naman namin, sir, gusto nga ipasira yung mga poultry farm kung malinis naman tayo ginawa nila, kung may proper waste management. Kaya lang naman, sir, nga nilapit nga dito, sir, tapos, syempre, nag-coordinate kami sa inyo as a sanitary officer para naman, sir, ma-actionan yung problema. Pwede naman yun, sir, nga temporarily suspend yung poultry operation, tapos magbigay kayo sa kanila ng order na kailangan gawa nila ng proper waste management to the point, sir, nga may eradicate yung mga fly infestation. Yun lang naman eh. Hindi naman kami nagsabi nga ipasira yung business indefinitely. Attorney, yung nga po ang uulitin ko, nasasabihin sa iyo na pag natanggap po namin yung complaint, maggagawa po kami ng recommendation to the mayor na reprimand to correct the mga findings. Sir, bakit pa sa reprimand lang yung recommendation nyo? Eh, pag reprimand lang, parang sinabihan mo na sila, pero hindi na susolve yung problem, langaw eh. Kailangan, sir, they must do something. So, kung hindi nila gawa niyan, suspended muna yung operation nila. Kasi hanggat open sila, andyan yung langaw. 'Di ba? So, pag reprimand lang, parang vinerbal mo lang sa disciplinary action. Pero, yung cause, andyan pa rin yung langaw. Hindi mawawala. Unless mag-suspend mo, tapos pilitin mo sila nga gumawa ng action, proper waste management, or patayin yung langaw, and then only then, they can resume operation. I think that would be the better option rather than reprimand only yung recommendation mo. Yan na nga po yung sa kuna, na sinasabihan sila ng gano'n. Pag na-correct na nila, re-inspection at nakita na wala na, saka lang po sila susulat tuloy sa Office of the Mayor na requesting to open ang poultry. Kasi po, recommendatory lang po naman kami, yun po ang ginagawa namin. So after nito, tutulungan po ng team ng Wanted sa radyo ni Senator Idol Rafi itong mga complainants. So they will file a formal complaint sa office ninyo, pati din sa mga licensing, para ipasuspend yung operation ng mga poultry farm na nag-cause ng fly infestation. Also, they would also file sa DNR Regional Office para ipacheck if there's any environmental violation. Kasi nag-investigate yung DNR at saka may nakita na silang traces eh. So once ka mapatunayan yan, ipasuspend. Ngayon, sir, tulungan mo sila, sir, hindi reprimand yung kailangan dito kasi last year nga napasira nyo na eh. Kasi nga hindi sila nag-follow. Ang kailangan talaga dito action. So kung they have to be suspended yung business, then suspend them. If they have to close and shut them down permanently kasi they are already violated at saka hindi nila ina-address yung kanilang waste management, then do it. Hindi pwede sir nga salita-salita lang reprimand. Walang action pa ganyan-ganyan lang. Kailangan aksyonan. Kasi hindi mamamatay yung langaw sa reprimand lang. Kailangan lang po namin yung letter of complaint ng mga tao. Yes. Sa signatory nila. Yung DNR na tinawagan namin, pinuntahan agad. Pero kayo sa sanitary inspection office dyan sa LG, yung sa lapit-lapit, hindi mo lang pinuntahan. Di ba? Para i-check yung inspection. May pinuntahan din po ako complaint ng isang barangay. Hindi po naman nakarating sa akin yung complaint nila eh. Ngayon lang pong hapon. Ngayon lang sumaga, tawag na tawag sa akin. So, hindi pa po ako nakipag-coordinate sa barangay. Natapos na pala, nag-harvest na pala. Hindi ko pa alam. Eh, bakit hindi? Wala mo yung barangay mismo nag-complain sa barangay. So, ni-raise na sa inyo. Hindi naman pwede na hindi alam ng LGU yung ginagawa ng mga barangay kasi under nyo sila. But anyway, sir, nevertheless, ito na lang, sir. Para at least, mabigyan solusyon. Ang mga complainants, Sir Raynel, Sir Raymond,
O tulungan po kayo, magko-coordinate po yung team ng Wanted sa radyo sa inyo so that you can file a formal letter complaint doon mismo sa sanitary office ng munisipyo ninyo para mabigyan nila action yan. Tapos, imomonitor yun ng team ng Wanted sa radyo para hindi sila pwede magpalaboy-laboy lang so babantayan yan. At the same time, sa DNR din no, para double action. Ngayon, may isa pa kayong option din habang wini-wait niyo yung action na yan, pwede din kayo mag-through court proceeding. Dito sa court proceeding, ito yung sinasabi kong about nuisance. Ito yung cause of action nyo, abatement of nuisance. Pag court na mag-order talaga, ngay pa-close yung negosyo, ayan talaga, shutdown na talaga yan sila kung hindi sila mag-comply sa proper waste management. Okay? Sir Arnel, nakaabot na ba ito kay Mayor, itong mga complaint na to? Parang tumawag po sa akin kanina, tapos sabi, ay naroon daw po ang staff ng mga Rapid Tool po sa La Brea. So, nung mapag-alaman ko, ay hindi pa, wala po pala at na, kumbaga yan, nag-expect lang kay si Sir Melvin ng EMB. So umabot lang pala dahil nga tumawag yung team ng Wanted sa radyo, pero kung hindi dahil pala dito kay Senator Raffy, hindi nyo pa pala ma-actionan to. Sige nga ngayon, sir, sasamahan. Kaya ngayon, sir, sasamahan na lang po ng team ng Wanted sa radyo para ma-actionan to. Sige po, Sir Arnel, maraming salamat po sa inyo. Ang hintayin nyo na lang. Salamat din po. At saka po sa mga kay Chairwoman Juana, kay Kagawad Privado Carlo, at Hello saka po, kay hello po. Chairman Hello Kim po. Assessor din. Maraming salamat po sa inyo. And magtulong-tulong na lang tayo dito para po mabigyan to solusyon yung fly infestation problem dyan nga niraranas ang ating mga complainants. We request lang sana na maging mas proactive sana yung munisipyo ninyo from the barangay level up to the office of the city mayor and yung mga complaints ng mga residents kasi valid naman, dapat gawa ng aksyon. So, sasamahan po na lang ng team ng Wanted sa radyo yung complainants para ma-monitor tsaka talaga masa-isa talaga yung step by step para matulungan talaga yung kaso nila. Ang Sir Rainiel, Sir Raymond, makakasa po kayo, tutulungan po kayo ng team ng Wanted sa radyo at saka ni Senator Idol Raffy Tulfo para mabigyan po solusyon yung problem nyo dyan sa may fly infestation sa inyong lugar. Thank you po. Okay po. Sasamahan po ng ating reporter itong ating mga complainant kasi tama nga po kayo na hindi naman po masusolusyonan yan ng reprimand lamang ng mga salita or ano, dapat po may aksyon. Kagaya po kung nakikita po ninyo dito yung mga complainants natin na kanina pa po Galaw ng kamay ng langaw. kasi may langaw. And I hope po na hindi porket hindi nyo po na-i-experience is hindi nyo po susolusyonan.